Paano mag-renew ng registration ng motor? Ano ang mga requirements? Ano ang sunod-sunod na proseso? At magkano lahat ang magagasto? At ayun nga, pag open ko ng personal LTMS portal account ko, unang bubungad sa akin ay ang reminder na meron akong sasakyan na due for renewal na ang registration nila. Kaya naman kumuha na agad ako ng mga requirements. Kinumpleto ko na ang mga ito. Ito po yung mga requirements sa pagpaparenew ng registration ng ating mga motor. Una, insurance. Depende po sa inyo kung saan nyo gusto kumuha ng insurance. Sa akin, sa M-Lawyer po ako kumuha. Bakit sa M-Lawyer? Kasi mas mura siya. Hindi ko po siya nire-recommend na dyan din kayo kukuha Pero kung nagtitipid po kayo tulad ko, syempre, doon na po tayo sa mas mura. Pangalawang requirements, emission test. Itong emission test, meron na din mismo sa loob ng LTO. Pero kung gusto nyong kumuha sa labas, nasa sa inyo na po yun. At pangatlong requirements, Xerox copy ng ating CR at OR. Ulitin ko Xerox copy lang po ito. Kapag kumpleto nyo na yung mga requirements, pwede na kayong pumunta sa LTO. Ito na po yung sunod-sunod na proseso. Pagkadating nyo sa LTO, pila na agad kayo sa inspection area. Dito sa inspection ng vehicle, ang hahanapin sa inyo dito ng inspector ay yung result ng emission test natin. Kaya dapat bago kayo pumunta sa LTO o bago kayo pipila sa inspection, dapat nakapagpa-emission test na kayo. Ngayon, ang i-check naman ng inspector sa ating sasakyan o motor ay yung left and right signal light. Magkabilaan po yan left and right. Brake light or stop light. At saka yung busina natin. Yun po ang mga i-check ng inspector dito sa ating mga sasakyan o motor. Dapat functional lahat ang mga yan dapat gumagana yung mga yan. Kapag okay na, sasabihan ka na ng inspector na i-park mo na yung motor mo sa parking area at pupasok ka na sa LTO office para i-submit mo na yung mga requirements mo sa loob ng LTO. I-double check naman po ito sa loob ng LTO. May inspector po ulit dito. Kapag na-check at kompleto lahat ang requirements mo, bibigyan ka na ng queue number at sasabihan ka na mag-antay na lang na matawag ang number o pangalan mo para sa bayad or sa payment. Kapag natawag na yung pangalan mo, punta ka na sa cashier window para sa bayad. Pagkatapos mo magbayad, i-release na din agad yung OR mo. Ibibigay na mismo doon pagkatapos mo magbayad. Ayun, ganun lang po kadali mag-renew ng registration ng ating mga motor. Ito naman po yung magagasto natin. Una, insurance. 296 pesos po yung insurance ko sa M-Lawyer. Pangalawa, emission test, 450 pesos. At pangatlo, sa loob na ito ng LTO, yung bayad na ng registration ko o registration fee ay 260.50 pesos. Kaya ang gasto ko lahat, ang total nito ay 1,006.50 pesos. Yan po lahat yung gasto ko sa pagpaparenew ko ng motor. Pero yung magagasto po dito ay hindi po magkakapareho Baka naman mas mahal o mas mura yung insurance at emission test ninyo. Depende po yan kung saan kayo kukuha. Para po sa mga magre-renew din ng registration ng kanilang motor o sasakyan, open din ninyo ang inyong personal LTMS portal account. Makikita nyo po dyan yung reminder na meron kayong sasakyan na due for renewal na. At makikita nyo rin dyan yung schedule ninyo. Ngayon, ang unang kukunin nyo na requirements ay insurance. Pagkatapos nyo kumuha ng insurance, punta na kayo sa emission test. Dito sa emission test, hahanapan kayo ng insurance. Kaya dapat unahin nyo kumuha ng insurance. Pagkatapos nyo kumuha ng insurance at emission test, punta na kayo sa LTO para sa inspection ng sasakyan. Dito naman sa inspection ng sasakyan, hahanapan ka naman dito ng inspector ng emission test. Kaya dapat unahin nyo yung insurance, tapos emission test, saka kayo pupunta doon sa inspection area sa loob na mismo ng LTO. At ito po advice ko sa mga due for renewal na ang kanilang motor o sasakyan. Huwag nyo nang antayin na abutan ng expiration ang registration ninyo. Baka saka nyo lang asikasuhin kapag natapos na yung week ng registration ninyo.
Nakalagay naman sa ating OR kung kailan ang schedule natin para mag-renew. Nandito po sa baba, sa bandang kaliwa. Sa akin, ang schedule ko ay August 8 to August 14, 2024. Yun po yung week ng dapat magpa-renew ako. Yun yung schedule ko. Pero August 5 pa lang ngayon, nasikaso ko na yung renewal ko. Nakapagpa-renew na ako. Yun po yung mga requirements, step by step process, at saka kung magkano magagasto natin sa pagpaparenew ng registration ng ating motor. Sana nakatulong po ang video ito sa inyo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lang po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para ma-update po kayo kapag meron tayong bagong upload na video. At paki-follow nyo na din po ako sa aking FB page. Maraming salamat po and God bless. Laging sumunod sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho.